Kamusta po kayo? Tawagin niyo po akong Rafi. Sana makapasa sa inyo ang naging karanasan naming magkapatid nung tumira kami sa isang lumang bahay sa Santor, Batangas ng kaming dalawa lang. Nakakatakot po yung naranasan namin doon na kapag naaalala ko ay kinikilabutan pa rin ako. Si Ate Rina ang nag-iisa kong kapatid. Maaga kaming naulila sa ina. Elementary pa lang ako. Tapos ang papa namin nakapag-asawa siya ng iba. Yung naging madrasta namin ay literal na kontrabida sa buhay naming magkapatid. Parang pelikula. Inapi niya talaga kami. Ginawang alilang kanin. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung alilang kanin, yun po yung aalilain ka. Ipapagawa sa iyo lahat ng gawaing bahay kapalit ng kakainin mo. Kung hindi ka magtatrabaho sa bahay, ay hindi ka rin pakakainin. Wala naman kaming ibang mapupuntahan nun. Malayo kasi sa amin yung mga kamag-anak ni Papa. Ganoon din ni Mama. Isa pa, mga bata pa kami. Kaya wala kaming magawa nun, kundi ang magtiis. Nung mamatay si Papa, high school na ako. Graduating na nga sana ako, pero bigla akong napahinto sa pag-aaral. Paano ayaw na kaming pag-aralin ng madrasta namin. Buti na lang si ate, nakatapos pa ng high school bago namatay si Papa. Gusto sana ng teacher ko na siya na ang magpapaaral sa akin sa huling taon. Kaso nung palayasin kami ng madrasta namin, nawalan na ako ng gana na mag-aral. Pero kahit hindi natuloy ang pag-aaral, ay tinulungan pa rin kami ng teacher ko na makahanap ng malilipatan namin. May binigay siya sa aming address sa Santor, Batangas. Mula sa Lipa ay lumipat kami roon. Kilala niya yung may-ari ng bahay. Tiyahin daw niya. Tapos binigyan din kami ng teacher ko ng konting pera na panimula namin. Napakabait ng teacher kong yon. Nung unang punta namin ay naligaw pa kami ni Ate Rina. Kung saan-saan kami napasuot. Hindi namin matuntun yung address na nakasulat sa papel. Buti na lang at bago gumabi ay nakita rin namin yung bahay. Isang matandang babae ang nakita naming nagwawalis sa loob ng bakuran. Yung pinakabakod ay mga halaman din. Nasadya sigurong tinanim doon para maging bakod. Napatingin sa amin yung matanda nang lumapit kami. Nagpakilala agad si ate. Tinanong din niya kung yun ba ang lugar na hinahanap namin. Tumango at ngumiti sa amin yung matandang babae. Natawagin na lang po nating Manay. Siya pala yung tiyahe ng teacher ko. Pinatuloy niya kami. Doon muna sa bahay niya. Kinausap niya kami tungkol sa bahay na patitirhan niya sa amin. Ang usapan pala nila ng teacher ko ay wag muna kaming sisingilin sa upa hanggang sa makakuha lang ng trabaho si Ate Rina. 18 na kasi ang ate ko at balak niyang maghanap ng mapapasukan doon sa Santor o kahit sa kalapit na barangay. Basta hindi masyadong malayo. Bago kami sinama ni Manay doon sa titirhan namin, ay pinakain muna niya kami ng hapunan. Gusto pa nga ni ate na hugasan yung kinainan namin, pero hindi siya pinayagan ni Manay. Ihahatid na raw niya kami sa bago naming magiging bahay. Hindi yun kalayuan sa bahay niya, pero mas liblib at talagang paligid ng mga puno. Sanay naman kami sa mapunong lugar, pero mas madami ang puno roon. Nagulat kami kasi akala namin ay maliit na bahay lang. May kalakihan pala. Up and down pa. Yari sa mukhang matibay na kahoy. Maluwang yung bahay. Hindi ko alam kung talagang maluwag o dahil wala pa kaming kagamit-gamit. Ang hindi ko lang maintindihan habang tinitignan ko yung loob ng bahay, parang natatakot ako. May 2 bintana na jalousie sa ibaba. Meron din namang isang maliit na mesa at 2 upuang kahoy sa kusina. May gripo sa lababo at sa banyo. Sa itaas ay may 2 kwarto na walang laman maski papag. May 2 bintana rin sa magkabilang side na parehong jalousie. Kung tutuusin, napakaayos at mukhang komportable naman ang bahay na yon. Kaya hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Sabi ni Manay, iiwan na muna niya kami. Nalinis na raw niya ng konti yung bahay, pero tutulungan pa rin niya kami na ayusin bukas ang iba pang sirang bahagi. Tapos umalis na siya.
Nung makaalis si Manay, sabi ni ate, tamang-tama sa amin ang 2 silid. Tag-isa kami. Pareho kaming may privacy. Kanya-kanya na lang daw kami ng pag-aayos. Ako na yung bahala sa bago kong kwarto. Tuwang-tuwa kami kasi sa bahay nila papa at ng madrasta namin, wala kaming sariling silid. Sa lapag ng sala lang kami natutulog. Magkatabi kami ni ate, habang sila at mga anak nila ay may kanya-kanya. Sabi pa ni Ate Rina, wag daw akong mag-alala. Kahit 2 na lang kami ay sisikapin niyang mabigyan ako ng maayos na buhay. Kapag nakapagtrabaho na raw siya ay unti-unti niyang bibilhin ang mga kailangan namin. Basta wag daw akong maging pasaway, dahil mula ngayon ay wala na raw kaming ibang maaasahan kundi ang isa't isa. Sabi ko naman kay ate, mas gusto ko na nga yung kaming 2 na lang ang magkasama. Kesa marami nga kaming kasama sa bahay. Ang tingin naman sa amin ay alila at walang karapatan sa lahat ng bagay. Mas masaya ako sa bagong buhay na sisimulan namin. Wala nang mag-uutos maya-maya. Wala nang magagalit, maninigaw sa amin. At higit sa lahat, wala nang makikialam sa buhay namin. Isa pa nga pala, wala na ring mananakit sa amin. Yung madrasa namin sinasaktan kami kapag nasa trabaho si papa. Konting pagkakamali, pinapaluhod kami sa asin o munggo, o kaya hinahampas ng tsinelas o hanger. Kapag nalaman ni papa ang ginawa niya mag-iimbento siya ng kasalanan na ginawa namin. Malaki talaga ang galit niya sa amin nang dahil lang sa anak kami ni papa sa tunay na asawa. Wala akong matandaan na nagawa naming kasalanan sa kanya maliban doon. Ni hindi nga namin siya nakuhang sagutin kasi binabantaan niya kaming palalayasin nung maliliit pa kami. Siyempre takot kami na tumira noon sa kalye. Hindi rin naman kasi kami pinagtatanggol ni papa. Naputo lang pinagkukwentuhan namin ni Ate Rina ng mga pinagdaanan namin nung biglang may kumalabog sa ibaba. Nagkatinginan kami. Tinanong niya ako kung nailak ko raw ba yung pinto. Sabi ko oo. Tumayo siya para silipin kung anong lumagabog sa ibaba. Sumunod naman ako sa kanya. 2 kaming bumaba. Pero wala naman kaming nakita na posibleng pinagmulan ng lagabugan na narinig namin. Nakita ni ate na nakabukas pa yung bintanang jalousie. Kaya sabi niya baka raw may lumusot na pusa roon at lumapag sa sahig. Tapos hinanap namin yung pusa sa mga sulok, sa kusina pati sa banyo. Kaso wala naman kaming nakitang pusa. Nag-umpisa na akong matakot. Nahalata ni ate yon kaya sabi niya sa akin, umakyat na lang kami. Gusto ko sana na ituloy pa namin ang pagkukwentuhan para mawala yung takot ko. Pero ang gusto naman ni ate ay matulog na kami. Kailangan daw kasi namin na gumising ng maaga para sa mga kukumpunihing sirang bahagi ng bahay. Naisip nga niya na baka doon lumusot yung pusa. Doon sa bandang kusina yon at sa terrace. May maliit din nga palang balkonahe yung bahay. May nakalagay pang tumba-tumba roon na sabi ni Manay ay iniwan ng dating umupa. Nahiga na ako sa kwarto ko. May kumot naman ako at unan. Ayos lang kahit winalisang sahig lang ang higaan. Basta walang kontrabida sa paligid. Kaso naman, naalala ko yung lumagabog sa ibaba. Hindi tuloy ako makatulog. Kung ano-anong katatakutan ang pumapasok sa isip ko. Palibhasa ay mahilig talaga ako sa horror kahit nung bata pa ako. Tumingala na lang ako sa kisame at tumitig doon. Pinapakinggan ko yung malakas na huni ng mga kuliglig sa labas. Nang sa wakas ay napapikit na ako. Bigla naman akong napabalikwas ng bangon nang makarinig uli ako ng paglagabog sa ibaba. Tumingin ako sa relo kong regalo sa akin ni Papa nung bata ako. 2:00 na pala ng madaling araw. Tumayo ako. Gigisingin ko sana si ate para tignan namin kung ano na naman yung lumagabog sa ibaba. Pero pagtingin ko sa kanya, sobrang sarap na pala ng tulog niya. Nakanganga pa. Siguro sa pagod na rin sa biyahe at paghahanap namin kanina sa bahay. Kaya hindi ko na lang siya ginising. Bumalik na ako sa kwarto kong tulad ng kwarto niya ay walang pinto. Kurtina lang.
Hindi ko na sinilip kung ano man yung lumagabog sa ibaba ng bahay. Kasi nga mas duwag ako kaysa sa ate ko. Ang ginawa ko, nagtalukbong na lang ako ng kumot. Kinabukasan ay ginising na lang ako ni ate. Samahan ko raw siya na bumili ng pandesal o kahit na anong tinapay na pwede naming almusalin. Bago kami umalis ay nakita kong kinandado ni Ate Rina ang pinto. Tapos binulsa niya yung susi. Nung makabili na kami ng tinapay, pagbalik namin sa bahay ay nakita naming tanggal na ang kandado. Kaya natigilan kami pareho. Tinanong ako ni ate kung nakalimutan ba niyang ilak ang pinto. Sabi ko hindi. Nakatingin pa nga ako ng ikandado niya at ibulsa yung susi. Huminga muna siya bago sinabing baka raw binuksan ni Manay kasi nga may gagawing sira sa bahay. Papasok na sana si ate pero pinigilan ko siya. Naghanap ako ng kahit anong pwedeng ipamalo. Naisip ko kasi baka mamaya ay may nakapasok na palang masamang loob doon. May nakita akong putol na kahoy sa gilid ng bahay. Yun ang dinampot ko at ako muna ang pumasok sa loob kahit na ninenervyos ako. Urong-sulong pa ako. Kasunod ko na rin pala si ate. Nagulat pa kami nang biglang magsalita si Manay sa likuran namin. Bumati siya ng magandang umaga. Mabuti raw at gising na kami. Tinanong siya ni ate kung siya ba yung nagbukas ng pinto. Sabi ni Manay, ngayon pa lang daw siya nagpunta kasi tinanghali raw siya ng gising at may tinapos siyang tahiin kagabi. Kami naman ang tinanong niya kung bakit. Saan daw ba kami galing? Baka raw naiwan naming bukas ang pinto. Sabi ko hindi. Sigurado ako na naikandado ni ate dahil nakita ko bago kami umalis para bumili ng tinapay. Huwag na raw naming isipin. Gawin na lang daw namin ang sira sa likuran sa bandang kusina at sa balkonahe. Pagtulungan na lang daw namin kesa bumayad pa ng gagawa. Habang nagkukumpuni kami, naisipan kong itanong kay Manay kung may multo ba roon. Natawa siya sa tanong ko. Kapag daw inisip naming may multo, para na rin daw naming wini-welcome ang masamang espiritu. Nung tanungin ni ate kung kailan pa huling may umupa sa bahay na yon at kung bakit umalis, ang sagot ni Manay ay medyo matagal na rin daw. Pero hindi niya sinabi sa amin kung kailan pa at hindi rin daw niya alam ang dahilan ng pag-alis. Basta maayos naman daw na nagpaalam na aalis na. Huwag daw kaming mag-alala. Walang multo sa bahay na yon. May sasabihin pa sana ako pero kinurot na ako ni ate sa bewang at binulungan na wag na akong umimik. Nung araw ding yon, natakpan naman namin ang mga butas sa kusina at sa balkonahe. Mga bandang 7:00 ng gabi ay kumakain kami ni Ate Rina ng hapunan. Kanin at itlog lang yon. Pero ang sarap kumain nang walang tumititig at bumibilang ng subo mo. Nung bigla naming marinig yung lagaslas ng tubig mula sa gripo ng banyo. Nagkatinginan na naman kami ni ate. Siya yung naunang tumayo para sumilip sa banyo. Matapang talaga yung ate ko. Ako nakasunod lang sa kanya. Nagulat kami kasi bukas nga yun. Sabi ni ate baka raw sira yung gripo. Maluwag na kaya bumukas. Hinigpitan pa niya yung sara. Ako naman iba ang naiisip ko. Nung una 2 beses na may lumagabog sa ibaba kahit wala kaming nakita. Pangalawa ay yung pintuang bukas kahit sigurado naman ako na naikandado ni ate bago kami umalis. At ngayon ay ang gripo sa banyong biglang bumukas. Unti-unti nang nabubuo sa isip ko na may multo sa bahay na yon. Inaya na ako ni ate na bumalik sa pagkain. Sabi niya huwag ko nang pag-isipan ng masama ang pagbukas ng gripo. Tsak daw na may dahilan. Papapalitan na lang daw niya bukas kay Manay ang gripo. Kaso pati gripo sa lababo ay biglang bumukas na ikinagulat talaga namin. Napatayo kami ni ate at biglang nagyakap. Tinanong ko siya kung sira na rin ba yung gripo sa lababo. Hindi na siya makasagot. Dali-dali na lang niyang sinara ang gripo. Tapos nagmadali na rin kami sa pagkain.
Tinambak na lang namin yung hugasan sa lababo at umakyat na kami. Natakot na talaga ako, kaya sabi ko kay ate, doon na lang muna ako sa kwarto niya matutulog. Pumayag naman siya. Tingin ko natakot din siya. Ayaw lang niyang ipahalata masyado. Nag-usap kami ni Ate Rina tungkol sa mga nangyari sa bahay. Sabi ko, ano kaya kung umalis na kami? Maghanap na lang kami ng ibang malilipatan. Saglit na nag-isip si ate bago niya sinabi sa akin na wag na. Tsaka na lang kapag kaya na namin. Magpasalamat na lang daw kami dahil meron kaming natitirhan kahit papano. Nakakahiya din sa teacher ko at kay Manay sa tulong na binigay sa amin. Hindi naman daw siguro kami papatayin ng multo kung sakali na may multo nga. Pagpaparamdam lang naman ang nagagawa ng mga multo ayon sa pagkakaalam niya. Paano kung biglang magpakita sa amin? Sabi naman ni ate, ang mga may third eye lang daw ang nakakakita ng mga multo. Wala naman kami noon kaya wala akong dapat ipag-alala. Magdarasal na lang daw kami pagkagising at bago matulog. Naisip ko rin, bakit hindi namin hilingin kay Manay na ipabless ang bahay para masiguro na walang multo o masamang espiritu. Nakakahiya raw yun kasi para na rin naming sinabi kay Manay na may multo sa paupahan niya. Baka magalit sa amin. Wala na akong sinabi. Lahat kasi ay may pangontra si ate. Sa paghahanap ng trabaho ay si Manay pa rin ang nakatulong kay Ate Rina. Pinasok niya sa isang kilala niya sa palengke bilang tindera. Sabi ni Manay, pansamantala lang naman yun. Para lang may makuhanan kami ng pangkain araw-araw. Kung makakita ng ibang trabaho si ate na talagang gusto niya, ay pwede naman daw siyang umalis sa palengke. Tinanggap ni ate ang trabaho. Ibig sabihin nun ay maiiwan akong mag-isa sa bahay tuwing umaga. Sa hapon pa ang dating niya. Naisip ko agad, baka kung ano na namang pagpaparamdam ang gagawin sa akin ng multo. Duwag pa naman ako pagdating sa mga paranormal. Nung unang araw ng pasok ni ate sa trabaho, lumabas ako. Ayokong magkulong sa bahay. Kung pwede lang nga na sumama na ako sa trabaho ni ate, ay ginawa ko na. Pero sabi ni Manay, tsaka na lang daw pag nangailangan na ng kargador o kahit ano roon na pwede kong singitan. Tahimik talaga sa lugar na yon, kahit sa labas. Kaya nainip din ako at bumalik ako sa bahay. Naupo ako sa tumba-tumba na nasa balkonahe lang namin. Maya-maya, hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Napadilat na lang ako nang may maramdaman akong dumaan sa harapan ko. Alam niyo yun? Yung kahit nakapikit ka at hindi mo nakita, ay alam mong may presensyang dumaan. Natabingan ng liwanag ng ilaw at sa tingin ko ay pumasok sa loob ng bahay namin. Tumingin ako sa relo. Maaga pa kaya imposible naman na umuwi agad si ate. Pumasok ako sa loob ng bahay. Tinawag ko si Ate Rina kung siya talaga yung umuwi. Pero walang tugon. At nang hinanap ko ay wala rin siya sa lahat ng sulok ng bahay. Nung nasa itaas na ako ng bahay, ay napatingin ako sa bintana. Nakakita naman ako ng anino na parang lalaki. Napalunok ako. Mukha namang anino talaga ng tao. Ang naisip ko ay baka masamang loob na umaaligid sa bahay namin. Dali-dali akong bumaba para tignan sana sa likod kung sino yun. Pero bigla rin akong natigilan nung nasa hagdan na ako. Paano nga pala magkakaroon ng anino ng tao roon? Mataas yun. Ikalawang palapag ng bahay yun. At wala namang masasampahang puno sa likod para makaabot sa bintana. Kinilabutan tuloy ako sa isipin na hindi anino ng tao ang nakita ko. Pero para makasiguro ay tinignan ko pa rin. Dala ko yung patalim namin. Umikot ako sa likod ng bahay. Pagdating ko roon, tama nga ang hinala ko. Walang matutungtungan ng ordinaryong tao para makaakyat siya sa bintana at makita ko yung anino niya. Napapikit na lang ako at
patakbong bumalik sa loob ng bahay. Pero hindi ko sinara. Nasa pintuan lang ako. Nung dumating si Ate Rina ay gusto ko sanang ikwento ang tungkol sa anino. Kaso nakita ko na parang pagod siya. Sabi niya gusto raw muna niyang magpahinga. Hinayaan ko na makapagpahinga si ate. Ako na muna ang nagsaing at nagluto ng ulam naming ginisang sardinas. Habang inaantay ko na mainin ang sinaing, ay mauupo sana ako sa tumba-tumba. Pero pag upo ko roon, ay bigla rin akong napatayo. Papano ay naramdaman ko na parang meron akong naupuan na tao. Doon talaga nanayo ng husto ang balahibo ko. Kasi ramdam na ramdam ko talaga yung katawan ng tao na naupuan ko. Hindi ko lang alam kung babae o lalaki. Basta katawan. Pero wala naman akong nakita. Dali-dali akong napapasok sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Nung kumakain na kami ni ate, ay hindi ko napigilan ang sarili na sabihin sa kanya ang mga bagong paramdam sa akin ng multo sa bahay. Sabi niya, tatagan ko na lang daw ang loob ko. May dinukot siya sa bulsa. Isang rosaryo. Hawakan ko raw palagi. Ilagay ko lang din sa bulsa ko. Yun daw ang magpoprotekta sa akin laban sa multo o anumang espiritu sa bahay. Ibinalik ko sa kamay niya. Paano naman kasi siya? Iisa lang ang rosaryo namin. Kung ibibigay niya sa akin, siya naman ang mawawala ng proteksyon. Sabi naman niya ayos lang kasi maghapon naman siya sa palengke. Mas kailangan ko raw yun dahil ako ang naiiwan sa bahay. Tinanggap ko na rin. Nagpupumilit kasi si ate. Alam niya na matatakutin talaga ako kahit mahilig akong manood ng mga horror na palabas. Nung gabi ring yun, habang natutulog na si ate, ako naman ay mulat na mulat pa. Nagbilang na ako ng mga tala sa isip. Mga tupang tumatalon sa bakod. Pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Kaya dinig na dinig ko yung mga yabag na parang paakyat ng hagdan. Kung si ate yun, parang hindi ko naman siya narinig na bumaba. Bumangon ako pero hindi muna ako lumabas ng silid. Nakiramdam lang ako. Pinakinggan kong mabuti kung tama nga ba ang naririnig ko na may umaakyat sa hagdan. Kung tao ang umaakyat, sandali lang yun at mawawala na kapag nakapanhik na. Pero natiyak kong hindi tao dahil hindi na matapos-tapos ang mga yabag ng pag-akyat. Naalala ko yung rosaryo na binigay ni ate. Dinukot ko sa bulsa ko. Hinawakan kong mabuti habang palabas ako ng kwarto. Sinilip ko si ate sa kwarto niya. Tulog na tulog siya, kaya hindi talaga siya ang pumanhik sa hagdan. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa hagdan habang mahigpit pa rin ang hawak sa rosaryo. Pagsilip ko sa ibaba ay may nakita akong matandang babae na nasa dulong baitang na ng hagdan. Maigsi ang puting buhok na kulot. Lumingon pa sa akin at tinignan ako, kaya napasigaw na ako na ikinagising ni Ate Rina. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari, kung ano ang nakita ko. Pinakalma ako ni ate, tapos pinainom niya ako ng tubig. Sinamahan niya ako na matulog sa kwarto. Sabi niya, isang kwarto na lang ang tutulugan namin mula ngayon. Kinabukasan bago pumasok sa palengke si Ate Rina, ay nagpunta muna kami sa bahay ni Manay at sinabi na namin ang mga naranasan namin sa bahay. Hindi naman kami pinaniwalaan ni Manay. Hindi raw totoo ang multo. Marami na raw ang nakaupa sa bahay na yon, pero kami lang ang nagsabi ng tungkol sa multo. Wag daw kasi naming i-entertain sa utak namin ang mga ganoong bagay. Inaakit daw namin ang masasamang espiritu. Napayuko na lang kami ni ate. Hindi na kami kumibo. Bumalik na kami sa bahay. Pero nung gabi ay pinuntahan kami ni Manay, mga bandang 6:00. Kahit daw hindi siya naniniwala, para sa ikapapanatag namin ay maglalagay siya ng insenso, pantaboy ng mga espiritu. Habang nag-iinsenso ay nakiramdam ako. Para kasing may naririnig ako ng mga ungol
Kinusot-kusot ko pa yung tenga ko. Sasabihin ko sana sa kanila, pero sumenyas si Manay na tumahimik ako kasi naaabala ang ginagawa niyang pagdarasal habang nag-iinsenso. Nung bigla na lang magpatay-sindi ang ilaw, mga 4 na beses. May katwiran pa rin si Manay doon. Papalitan daw niya ng bago ang ilaw bukas na bukas. Mukhang napupundi na, kaya raw nagpatay-sindi. Nagkatinginan na lang kami ni ate dahil sa ginawa niya. Kahit papano ay napanatag naman kami at umasa na wala ng multo na magpaparamdam sa amin. Nung umaga nagising ako na natutulog pa rin sa tabi ko si ate. Ginising ko siya kasi alam ko naman na maaga ang pasok niya sa palengke. Baka malate siya. Umungol lang siya nung una. Inulit ko yung paggising sa kanya. Tumalikod siya ng higa sabay sabi na hindi siya makakapasok. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya masama raw ang pakiramdam niya. Nung salatin ko ang noo at leeg niya ay mainit nga. Humingi ako sa kanya ng pera para maibili ko siya ng gamot sa lagnat. Binigyan naman niya ako kaya bumili agad ako. Sinabay ko na yung pagbili ng tinapay para makakain muna siya bago uminom ng gamot. Iniakyat ko na lang sa kwarto yung tinapay at tinimplahan ko rin siya ng kape. Pagkatapos niyang kumain at uminom ng gamot ay nahiga uli siya. Pinuntahan ko si Manay para sabihin na hindi makakapasok si Ate Rina dahil may sakit. Tinanong niya ako kung gusto ko munang palitan si ate sa palengke para hindi raw masayang ang isang araw na kita. Nagdalawang isip ako kasi walang magbabantay kay ate. Pero naisip ko rin na malaking bagay sa amin ang kita sa isang araw. Kaya bumalik ako sa bahay. Sinabi ko kay ate ang gustong mangyari ni Manay. Pumayag naman siya. Kaya naman daw niya ang sarili niya. Matutulog lang daw siya maghapon. Ang isa pang inaalala ko, baka pagparamdaman o pakitaan na siya ng multo tulad ng nangyari sa akin. Lalo at masama ang pakiramdam niya. Pero sabi naman niya, huwag akong mag-alala. Mas matapang daw siya kaysa sa akin. Nung nasa palengke na ako, naalala ko yung rosaryo na naiwan ko sa bulsa ng hinubad kong short. Dapat pala ay iniwan ko yun kay ate. Yung mga panahon pa namang yun ay wala kaming cellphone para makontak ang isa't isa. Hindi tuloy ako mapakali sa palengke sa pag-aalala kay ate. Nung makauwi na ako, nagulat ako dahil palapit pa lang ako sa bahay ay nakita kong walang ilaw. Madilim. Tumakbo agad ako habang sinisigaw ang pangalan ni Ate Rina. Bigla akong sinapian ng tapang nun sa sobrang pag-aalala kay ate. Ang akala ko nga ay papalitan ni Manay ang nagpatay-sindi na ilaw. Pero mukhang hindi niya napalitan dahil ayon nga at dinatnan ko na madilim ang bahay. Hindi rin nakalak mula sa loob. Ang alam ko ay kinandado yun ni ate sa loob at mag-isa lang siya roon. Siyempre baka may ibang makapasok. Patakbo akong umakyat ng hagdan. Sinagasa ako yung dilim. Pag-akyat ko sa itaas ay naaninag ko si ate sa dilim na nakaupo sa sahig ng tuwid na tuwid. Ninervyos ako. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya, kakausapin o tatakbo palabas para tawagin si Manay. Kasi natakot talaga ako sa itsura niya. Tinawag ko siya dahil nakatulala lang siya. Bigla yung pagtingin niya sa akin, sabay tawa ng malakas. Doon ko nakumpirma na may mali. Hindi yun ang ate ko. Tingin ko may sumanib sa kanya. Naalala ko yung rosaryo sa hinubad kong short kanina. Dali-dali akong bumaba para kunin yun sa banyo. Nahulog pa nga ako sa hagdan. Mabuti na lang at sa mababang baitang na. Konting sakit lang naman. Hindi ko na ininda. Nanginginig yung mga kamay ko habang kinakapa ko yung rosaryo sa bulsa. Nakuha ko naman. Tapos nagmamadali rin ako na bumalik sa taas. Pero wala na siya roon sa kinauupuan niya. Hindi ko napigilan yung gumapang na takot mula sa talampakan ko pataas sa ulo. Halos hindi na ako makagalaw sa nerbiyos sa posibleng susunod na mangyari. Luminga ako sa paligid.
tumingala pero hindi ko siya nakita. Kailangan ko nang humingi ng tulong. Pupuntahan ko si Manay. Patakbo uli ako na bumaba ng hagdan. Paglabas ko ng pinto, sa balkonahe, sa tumba-tumba, doon nakaupo si ate. Natigilan ako. Nakatulala na naman siya at tahimik na inuugoy-ugoy yung tumba-tumba. Bumalik sa isip ko yung naramdaman kong tao na naupuan ko roon. Tapos yung matandang babae na nakita ko sa dulong baitang sa ibaba ng hagdan. Baka yun din ang nakasanib kay Ate Rina. Lakas loob kong nilapitan si Ate Rina at niyugyug. Pero nanatili siyang nakatingin sa kawalan at unti-unting tumatawa. Napaatras ako. Tatakbo na sana ako palayo pero sumabit yung hawak kong rosaryo sa nakausling kahoy sa tumba-tumba. Bigla kong naisip na ikwintas kay ate ang rosaryo. Matapos kong mailagay sa leeg niya, parang nagulat siya. Napaiktad siya. Hindi ko na lang siya iniwan. Niyakap ko siya at sabi ko ililigtas kami ng rosaryo niya. Nawalan siya ng malay noon. Nahirapan akong kargahin siya kasi malaki siya sa akin. Pero kinaya ko. Dinala ko siya sa bahay ni Manay. Hindi ako makakatok sa bahay ni Manay dahil buhat ko nga si Ate Rina. Kaya tumawag na lang ako ng tumawag. Bahala na kung mabulabog ko, pati iilang kapitbahay na medyo nakadistansya pa mula sa bahay ni Manay. Maya-maya naman ay nagbukas ng ilaw sa bahay. Kasunod na ang pagbukas ng pinto. Nagulat siya at tinanong agad kung anong nangyari kay ate. Inihiga ko muna si Ate Rina sa sofa na wala pa ring malay. Tapos tsaka ko ikinuwento kay Manay ang nangyari mula ng pagdating ko kanina. Hindi siya makakibo sa mga sinabi ko. Parang nag-iisip muna siya. Nagpalipas siya ng ilang saglit bago niya inamin na ang matandang babae na nagpaparamdam o nagpapakita sa bahay ay ang kapatid niya na kamamatay lang. Hindi niya sinabi kung kailan. Basta ang sabi ay kamamatay lang. Yun ay base raw sa sinabi kong nakita ko at nakita rin ng iba pang umupa. Nainis ako kay Manay dahil panay ang sabi niya na walang multo. Alam naman pala niyang meron. Kung sa bagay, hindi ko rin siya masisi kasi ayaw lang siguro niya na umalis kami. Nung magising si Ate Rina ay wala siyang alam sa nangyari. Ako na lang din ang nagkwento. Nakita pa niyang nakakwintas sa kanya yung rosaryo. Noon lang din umamin sa akin si Ate Rina na unang dating pa lang namin ay nakita na niya ang multo. Hindi lang daw niya sinasabi sa akin dahil alam niyang matatakutin ako at wala naman kaming ibang matutuluyan. Una raw niyang nakita yon na nakaupo sa tumba-tumba. Pangalawa ay sa labas ng bintana, nakasilip. Nung bumukas ang gripo sa banyo at sa lababo, ay nakita rin niya ang matanda na nakatayo sa isang sulok. May isa pang pinagtapat si ate na hindi lang ang matandang multo ang nakita niya, kundi meron din daw kapre sa punong malapit sa bahay. Napayuko na lang si Manay na para bang alam naman niya ang lahat ng tungkol doon. Sabi ni Manay, nasa amin na kung mananatili kami sa bahay. Bumalik kami ni ate sa bahay nung umaga na. Nag-usap kaming dalawa tungkol sa nangyari. Ako ang tinanong niya kung kaya ko pa. Sabi ko ayoko na. Kasi yun lang nangyari sa kanya ay masyado nang nakakatakot. Baka sa susunod ay mapahamak na siya ng tuluyan. Kung meron kaming magagawa para makahanap ng ibang matitirhan ay makikipagsapalaran na kami. Kahit maliit na kwarto lang. Kahit walang kusina, walang itaas, walang dalawang kwarto. Basta may matutulugan lang kami at may banyo ay ayos na. Basta rin walang multo na manggugulo sa amin. Dahil sa sinabi ko ay nakumbinsi ko naman si Ate Rina. Nag-impake na agad kami ng mga gamit. Inayos na namin. Tapos nung araw ding yon ay naghanap na kami ng malilipatan. Hindi muna siya pumasok sa palengke. Nagsabi rin naman kami kay Manay. Nagpasalamat kami sa mga tulong nila ng teacher ko. Pero hindi kasi kami ganoon katapang para manatili pa sa bahay na may ganoong multo. Naintindihan naman daw niya kami.
Sa paghahanap namin ni ate ng bagong bahay ay nakakita kami malapit sa palengke. Mura lang din naman ang upa, tapos kakilala rin ni Manay. Pero hindi kami nagkwento kung bakit umalis kami sa paupahan bilang pagtanaw din sa utang na loob kay Manay. Naging maayos na po ang buhay namin doon. Kahit kakarampot lang ang pera namin ay sumasapat naman sa aming dalawa. Kahit wala na kami sa bahay na may multo, lagi pa rin naming napapag-usapan yon ni ate. Sabi ko may third eye pala siya, hindi niya sinasabi sa akin. Tapos ako rin parang meron din. Kasi nakita ko rin ng isang beses yung matanda. Yun nga lang, una at huling pagkakita ko na yon ng multo. Nung matanggap sa isang electronics company si ate sa Batangas, ay doon na kami nakalipat sa mas maayos na bahay. Natapos ko rin ang high school at nakapasok din ako sa ganoong trabaho. Sa ngayon po ay nandito pa rin kami sa Batangas at magkatuwang sa lahat ng bagay. Kahit may pamilya na si Ate Rina at ako naman po ay binata pa rin. Laking pasasalamat ko talaga at kinaya namin ng ate ko ang mga pinagdaanan namin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Glenn. Ngayon po ay dito na ako sa Maynila naninirahan. Taga rito kasi yung napangasawa ko. Pero taga Victorias City po talaga ako. Sakop ng Negros Occidental. Doon po kami nakatira nila nanay at tatay, tsaka dalawang kapatid ko. May bahay din kami sa Bacolod, sa barangay Mansilingan. Yun naman po ang pamanang bahay ng lola ko, nanay ni tatay. Yung mga kapatid kasi ni tatay ay puro nasa ibang lugar na malalayo, kaya sa kanya iniwan ng bahay nung mamatay si lola. Minsan doon ako naglalagi. Ako lang din ang matyagang naglilinis nun, kaya sabi ni tatay sa akin na rin mapupunta ang bahay na yon. Yung dalawang kapatid ko naman na parehong nakakabata sa akin ay pareho ring babae. Ayaw nila sa bahay ni lola, nakakatakot daw. Ewan ko nga sa mga yun kung anong kinatatakutan doon. Baka raw magmulto sa kanila si lola. Pinapagalitan naman sila ni tatay pag sinasabi nila yun. Yung ikukwento ko sa inyo ay nangyari nung 23 anyos na ako. At yung mga kapatid ko nung panahon na yun ay 16 at 19 years old. Isang beses habang nasa bukid kami ni tatay ay dumating si nanay. Sinabi niya na tumawag daw ang ate niyang nasa Maynila kasi gustong magbakasyon sa amin ng mga anak nun. Mga pinsan ko na hindi nalalayo ang edad sa akin. Mga nasa 20s din sila. Dati rin silang taga Victorias. Napalipat lang sa Maynila nang makapagtrabaho doon ang tiyuhin ko. Kaya paminsan-minsan ay nagbabakasyon talaga sila sa amin. Yung bahay nila sa lugar namin, binenta na nila. Excited ako sa pagdating nila. Kasi matagal-tagal din mula nang huli silang magbakasyon. Nasa 3 taon na rin. Nabisi yata sila sa pag-aaral doon. Dahil sa tagal nga nang hindi namin pagkikita-kita, kaya pinaghandaan talaga namin ang pagdating nila. Ako mismo at si tatay ang sumundo sa kanila sa Silay Airport. Hiniram namin yung van ng ninong ko kasi marami sila, 7. Sina tita at tito, 3 pinsan ko, tapos may kasama rin silang 2 kaibigan. Ang 3 kong pinsan ay sina Kuya Brent, 25, Ate Leona, 22, at Jack, 20. Tapos yung 2 kaibigan naman nila ay sina Belen, 23, at Via, nasa 20 anyos din. Sa unang kita pa lang ay na-attract na ako kay Via. Ang simple lang kasi niyang ngumiti at ang amo ng maliit niyang muka. Pero syempre hindi ko pinahalata. Palihim lang lagi yung pagsulyap-sulyap ko sa kanya. Para maluwag kami at may sarili silang kwarto, doon ko sila dinala sa barangay Masilingan, sa bahay na pamana ni lola. Nalinis ko na yon bago pa man sila dumating, kaya wala na silang gagawin kundi ang kumain at magpahinga. Nagluto na rin kasi si nanay ng makakain nila pagdating. Hapunan na nun. Masayang masaya ang pamilya namin habang sabay-sabay kaming naghahapunan doon. Sinabawang isda ang ulam na paborito ng tita ko.
Bale kami lang ang maiiwan sa bahay na yon. Sina tito at tita doon daw gustong umuwi sa Victorias. Siyempre para may sarili silang banding doon nila nanay. At kami namang mga kabataan sa bahay ng lola ko. Bago umalis sila nanay, katakot-takot na bilin sila sa amin na wag raw kaming lalabas ng gabi para gumala. Sa umaga na lang daw. Tinakot pa kami ni nanay. Ang mga masasamang elemento raw ay nasa paligid lang at nag-aabang ng mabibiktima. Ako kibit balikat lang, pati yung mga pinsan ko. Pero yung dalawang kaibigan nila, nagtatanungan kung totoo bang may masasamang elemento sa lugar na yon. Nung makaalis na sila nanay kasama sina tita, sabi ko sa kanila, wag na nilang pansinin ang mga sinabi. Ganun lang talaga ang mga matatanda. Gusto lang na mag-ingat kami. May 3 kwarto sa bahay ni lola. Isang malaking kwarto tapos 2 maliliit. Pero kasya naman yung 2 tao. Yung mga babae na ang pinapwesto namin sa malaking silid. Tapos sina Kuya Brent at Jack sa isa pa. At ako naman sa solo lang. Ang balak nila ay 1 buwang bakasyon kaya ang saya ko. Ibig sabihin ay 1 buwan kong makakasama si Via. Hindi ko pa alam noon kung anong status niya. Kung may boyfriend na ba o ano. Nahihiya kasi ako na itanong sa mga pinsan ko. Ayokong isipin nila na may gusto agad ako kay Via. Naging maayos naman yung mga unang araw. Bumuo kami ng plano kung saan-saan kami pupunta. Iikutin namin yung mga magagandang lugar na pwede naming puntahan sa Bacolod at mga kalapit lugar. Nagpunta kami sa Kampwestuhan Highland Resort, Bacolod Public Plaza, Mambukal Mountain Resort at The Ruins. Hindi muna ako pinapasama ni tatay noon sa bukid kasi gusto ng tatay ko na asikasuhin ko muna yung mga bakasyonista naming kamag-anak at mga kaibigan nila. Ako ang naging tour guide nila. Hindi rin kasi kabisado ng mga pinsan ko yung lugar. Maliliit pa sila nang lumipat sila ng Maynila. Puro bakasyon na lang kapag may time sila. Yung bahay ng lola ko na yon ay may katapat na bahay na matagal nang walang nakatira. Nung araw na yon, paglabas ko para bumili ng uling na gagamitin sa iihawin naming isda, nakita kong may lalaking pumasok doon. Maitim yung balat, nakasombrero at nakaitim na jacket. Nagtaka ako kung sino yon. Sa isip-isip ko, bago sigurong nakatira. Maaga pa naman nun, kaya hindi ko inisip na multo ang nakita ko. Isang beses pa ay nakita ko ulit yung lalaki na nanggaling sa tindahan. Hindi ko alam kung anong binili niya. Naka-plastic kasi. Nagkasalubong kami, nagkatinginan. Tapos nung lingunin ko siya, ay nasiguro kong siya nga yung nakita kong pumasok sa katapat naming bahay. Doon din kasi siya pumasok. Nung gabing yon, habang naghahapunan kami, napansin kong parang may sinisipat si Via sa maliit naming gate. Tinanong ko siya kung ano ba yung tinitignan niya ron. Sabi niya parang may nakita raw kasi siya na tao na nakasilip sa gate. Nakasombrero raw. Lalaki yata. Tumayo ako. Pinuntahan ko yung gate para makita kung sino ba yung sinasabi niya. Paglapit ko naman sa gate, wala akong nakita. Binuksan ko pa at luminga ako sa paligid. Sinara ko na nga yung gate pati yung pinto namin. Mula sa kusina kasi, pag nakabukas yung pinto ay tanaw ang gate. Sabi ko sa kanya, wala naman akong nakita. Baka may napadaan lang at napasilip. Wag na nilang intindihin. Mga bandang 11:00 ay gising pa ako. Naririnig ko pa sa kabilang kwarto yung mga babae na nagkukwentuhan. Napapangiti na lang ako sa mga pinag-uusapan nila. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Tapos bigla na lang akong nagising sa narinig kong sigaw. Kaya napabangon ako at dali-daling lumabas ng kwarto para tignan kung sino yung sumigaw at kung bakit. Si Via pala. May lalaki raw sa bintana. Nakasilip at nakatingin sa kanya. Nagyayakapan yung mga babae sa takot. Lumapit ako sa bintana. Pati sina Kuya Brent at Jack lumapit din. Pare-pareho lang kaming walang nakita. Pero nung paalis na kami sa bintana,
biglang gumalaw yung makapal na mga halaman doon na para bang may tumakbo. Nagmamadali kong kinuha yung itak sa kusina. Kasunod ko yung mga pinsan ko nang tumakbo ako palabas ng bahay para habulin sana yung kung sino mang nagtago sa halamanan sa gilid ng bahay at tumakas. Kaso hindi na namin inabutan. Ni anino ng mokong na yun ay mabilis na naglaho. Hindi pa agad kami umalis sa gate. Nagpalinga-linga pa kami sa kaliwat kanang bahagi ng paligid. Yung gilid ng bahay ni Lola ay bakanting lote na tinubuan ng maraming damo. Nagtaasan na rin. Maya-maya ay pumasok na uli kami sa loob. Nag-usap-usap kami tungkol sa nakita ni Via. Sabi niya nakatulog na sina Leona at Belen. Siya naman ay alumpihit pa. Naiinitan kasi siya kahit may electric fan naman. Nung pumaling siya ng higa paharap sa bintana ay saka niya nakita yung nakasilip na nilalang doon. Sigurado raw siya na lalaki. Nakakatakot talaga yung muka. Maitim, maraming bukol-bukol at matatalim ang mga mata. Base sa paglalarawan niya, hindi ko kilala yung lalaki. Wala pa akong nakitang ganoon ang itsura. Kung yung bagong lipat man sa harap hindi naman bukol-bukol ang mukha nun. Nakita ko na yon ng malapitan kaya alam ko. Sinabihan ko na lang sila na huwag magbubukas ng bintana sa gilid, sa bahaging yon. Nagkasundo-sundo naman kami na hindi na ikwento ang pangyayaring yon kila nanay at tita, kahit kina tatay at tito, kasi baka mag-alala sila sa amin. Mag-ingat na lang kako kami. Dahil nga ayaw naming ipaalam sa mga magulang namin ang tungkol sa estrangherong lalaki na nakita ni Via sa gate at bintana, kaya kami mismo ay naghanda ng panlaban. Nanguha kami ng mga kahoy na pwedeng patulisin ng dulo. Tapos nilagay namin sa bawat kwarto. Naglagay din kami sa sala, sa kusina, sa pintuan sa harap at sa likod ng bahay. Para kung saan man hindi inaasahang magpakita ang nakakatakot na lalaking yon, ay handa kami. Wala kasi kaming CCTV nun. Ang kailangan ay ang kooperasyon ng bawat isa sa amin na magbantay. Kapag naman aalis kami ay sinisiguro namin na nakalak ang pinto at gate. Isang beses galing kami sa pamamasyal. Habang binubuksan ko yung gate ay biglang sumakit ang tiyan ni Via. Sabi nila Ate Leona at Belen, baka raw gawa ng mga kinain namin na iba't iba. Yung lalaki na bagong tira sa harap ng bahay ni Lola ay lumapit sa amin at nagbigay ng isang bote ng langis. Mabisa raw yun para sa pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkatinginan kami kasi hindi naman namin siya kilala. Tapos bigla siyang lalapit para magbigay ng ganoon. Hindi pa rin tinatanggap ni Via ang bote ng langis na binibigay sa kanya. Nakahalata siya kaya nagpakilala. Sabi niya tawagin na lang daw namin siyang Estong. Taga kabilang barangay siya dati. Napalipat lang siya sa bahay sa harap dahil sa isang mahalagang bagay na hindi niya sinabi. Huwag daw kaming matakot sa kanya dahil hindi naman daw siya nangangagat. Biro pa niya. Nagpakilala rin kami sa kanya isa-isa. Unti-unti nang tinanggap ni Via yung bote ng langis. Sabi ni Estong kay Via, ipahid lang daw niya yon sa tiyan mga 3 beses ay e-epekto na agad. Mawawala na yung pananakit ng tiyan niya. Huwag din daw kalimutan ipahid bago matulog para mapreskuhan ng tiyan niya. Nagpasalamat si Via tapos pumasok na kami sa bahay. Si Estong naman ay bumalik na rin sa bahay niya. Nung nasa loob na kami, naitanong ko sa kanila kung paano kaya nalaman ni Estong na sumasakit ang tiyan ni Via. Sabi ni Ate Leona, siguro raw nakita na nakahawak sa tiyan si Via. Doon pa lang sa tricycle. Malayo pa raw kasi ang tricycle na sinasakyan namin ay nakaupo na sa harapan ng bahay niya yung lalaki at nakatanaw sa amin. Kaya siguro pumasok sa bahay at lumabas na dala yung bote ng langis. Pinahid naman agad yon ni Via sa tiyan niya. Narinig kong tinanong siya ni Belen kung kamusta ang pakiramdam niya. Sabi ni Via, medyo nabawasan yung sakit pero may konti pa rin.
Natutulog na kaming lahat nang magising kami sa sigaw ni Ate Leona. Kaya kaming mga lalaki ay nag-unahan sa pagpunta sa kwarto nila. Kanya-kanyang dampot ng mga kahoy na pinatulis namin. Nakita naming may basag na baso sa lapag. Tapos si Ate Leona, sigaw pa rin ang sigaw. Kaya pinagtulungan namin siyang pakalmahin. Nung medyo mahimasmasan siya ay tsaka niya sinabi na nabitawan niya yung baso dahil sa takot sa nakita niyang nakalawit mula sa bubungan. Tinanong namin siya kung ano yun. Sabi niya parang manipis na tali. Nakalawit at nakasentro sa tiyan ni Via na nung mga sandaling yun ay nakatihaya habang natutulog. Nakita ko yung pamumutla ni Via sa narinig niya. Napalunok siya at napayuko. Sabi ni Belen, posibleng dila ng aswang ang nakita ni Ate Leona. Tapos natigilan siya at napatingin kay Via. Si Ate Leona ang tumabi at lumapit kay Via. Seryoso niyang tinanong ang kaibigan niya kung buntis ba. Hindi agad makasagot si Via nun. Ang naging tugon niya ay pag-iyak. Umiyak siya ng umiyak. Kahit hindi na siya umamin ay alam na namin. Grabe, hindi pa man ako nagtatapat sa kanya ay bigo agad. Kung buntis siya, ibig sabihin meron siyang karelasyon. Nasa po ni Ate Leona ang noo. Pinagalitan niya yung kaibigan niya. Bakit hindi raw sinasabi sa kanila? Mapapahamak na lang nang hindi nila nalalaman na may sanggol na pala sa sinapupunan. Kaya pala sumasakit ang tiyan niya. Hindi na kami natulog nun. Lahat kami nasa kwarto ng mga babae. Pinag-uusapan ang nangyari. Kwento ni Ate Leona, nagising siya na nauuhaw kaya bumangon siya para kumuha ng tubig. Nakainom na siya sa kusina pero nagbitbit pa rin siya ng isang basong tubig pabalik sa kwarto para pag nauuhaw daw siya uli ay hindi na siya pupunta ng kusina. Tapos ayun nga, pagbalik niya ay nakita niya yung taling yun na nakalawit at tila may buhay na kumikisot-kisot sa ibabaw ng tiyan ni Via. Nakalilis pa naman daw yung blouse kaya nakalabas ang tiyan. Si Via naman ang in-interview nila kung paano nangyari, bakit buntis. Kwento niya bago raw sila nag-break ng boyfriend niya ay may nangyari sa kanila. Sinabi naman niya sa ex-boyfriend niya na nagdadalang tao siya pero wala na raw talagang pakialam sa kanya. Sa bata na lang daw susuporta. Mahal pa niya yung ex niya kahit maraming bagay silang hindi pinagkasunduan na naging dahilan ng breakup nila. Kaya nga raw siya sumama na magbakasyon ay para makalimot. Kasi masakit na masakit sa kanya na bata na lang ang dahilan ng koneksyon nila. May ibang nobya na raw yung ex niya. Napahinga na lang ako ng malalim sa mga pagtatapat ni Via. Parang naramdaman ko rin yung sakit na pinagdaraanan niya. Niyakap siya nina Ate Leona at Belen. Pinangako sa kanya na aalagaan at iingatan nila siya hanggat magkakasama kami. Kami namang mga lalaki, nagkakatinginan na lang. Kinabukasan ay naglagay kami ng asin sa bawat sulok ng bahay. Nagsabit din kami ng bawang sa bintana, pintuan at bubungan. Pero nung matanaw kong padating sila nanay, ay pinatanggal ko agad sa kanila yung mga pinaglalagay namin. Nagmamadali kami. Ayaw kasi namin na malaman nila ang nangyari. Siguradong mag-aalala ng todo ang mga yon at katakot-takot na sermon din ang aabutin namin. Naabutan pa nga akong winawalis ko yung asin sa sulok. Tinanong ako ni nanay kung bakit may asin dun. Sabi ko natapon lang. Buti naman at hindi na nag-usisa kung bakit natapon ng asin. Kasi mahihirapan akong magtahi ng storya, lalo't nasa bandang pintuan ng asin. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang tungkol sa dinadala ni Via. Nakiusap kasi siya sa amin na wag nang sabihin dahil nahihiya raw siya. 3 buwan na pala ang tiyan niya. Iniipit lang niya ng pantalon kaya hindi namin nahahalata. Akala namin busog lang. Nung makaalis na uli sila nanay, ay nakahinga na kami ng maluwag. Binalik namin yung asin at mga bawang
sa pinagsabitan namin. Nung gabi, hindi pa ako makatulog kaya tumambay muna ako sa balkonahe namin. Nakakandado naman yung gate. Yung liwanag ng balkonahe nanggagaling lang sa ilaw sa loob ng bahay. Nilapitan ako ni Kuya Brent. Sabi niya, wag daw akong malungkot. May pag-asa pa naman ako kay Via kung tatanggapin ko lang ang bata. Natawa ako. Parang may alam siya sa nararamdaman ko. Sabi niya halata naman daw dahil special treatment si Via sa akin. Ang dami pa naming pinagkwentuhan nun nang matanaw ko si Estong. Naglalakad mula sa malayo. Hindi ko alam kung ano yung bitbit niya. Nakalagay sa garbage plastic na itim. Pundido yung ilaw sa poste nun kaya hindi ko maaninag kung anong kulay ng likido na tumutulo mula sa plastic. Pinayuko ko si Kuya Brent. Sabi ko tignan niya yung bitbit ni Estong. Hindi rin niya mawari kung ano yun kaya sinundan na lang namin ng tingin hanggang sa makarating sa bahay niya. Luminga muna sa paligid bago pumasok sa loob. Nagtatanungan kami ni Kuya Brent kung ano kaya yun. Kinabahan kami pareho. Kinaumagahan paggising ko, naabutan kong nakikipagkwentuhan ng mga babae kay Estong sa harap ng gate. Tinawag ko si Ate Leona. Tinanong ko kung bakit sila nakikipagmabutihan kay Estong. Hindi pa namin yun lubos na kilala. Sabi ni Ate Leona, inaayos lang daw niya yung mga halaman sa loob at labas ng gate nang lumapit si Estong at makipagkwentuhan. Tinatanong nga raw kung umepekto ba yung langis kay Via. Sabi raw nila mukhang effective naman. Mukha naman daw mabait yung tao. Alangan namang ipagtabuyan nila. Pero ako kasi iba yung kutob ko. Masama ang kutob ko sa taong yon. Sa una pa lang na pagkakita ko sa kanya. Sumunod na gabi, maaga kaming naghapunan kasi balak naming mag-movie marathon sa sala. Nagkaisa kaming mga horror movies ang panonoorin namin. Habang nanonood kami ay may narinig kaming nagtatao po sa gate. Sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan. Tatayo na sana si Jack pero inunahan ko na. Sabi ko ako na lang ang titingin kung sino yon. Pagbukas ko ng pinto, ang nakita kong nasa labas ng gate ay si Estong. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Sabi niya ibibigay lang daw niya kay Via yung isa pang bote ng langis para sa pananakit ng tiyan. Kasi sabi raw sa kanya effective. Kaya ibibigay na lang niya yung isa pa. Marami naman daw siya nun. Nilapitan ko si Estong. Sabi ko sa kanya nakabili na si Via ng gamot para sa sakit ng tiyan. Hindi na ako kailangan yung langis niya kaya makakaalis na siya. Hindi ko pa talaga napigilan ang sarili ko na pagtaasan siya ng boses. May kakaiba kasi sa ngisi niya na ang hirap ipaliwanag kaya naasar ako. Lalo pa akong nainis nung bago niya ako talikuran ay nag-iwan siya ng makahulugang tingin sa akin. Yung tingin na parang may balak na masama. Gusto ko nang habunin ng suntukan sa sobrang banas talo ko sa pagmumuka ng Estong na yun. Kaso tinawag na ako ng mga pinsan ko. Tinanong nila ako kung anong kailangan ni Estong. Natanaw kasi nila na yun ang kausap ko sa gate. Sabi ko nagbibigay na naman ng langis. Tinanggihan ko. Baka ka ako mamaya kung ano na yung langis na yun. Tanong ni Kuya Brent, baka naman daw nagsiselos lang ako. Loko talaga si Kuya Brent. Nabuking tuloy nila yung tinatago kong lihim kahit hindi ako umamin. Namula kasi ako. Depensa ko, iba ang kutob ko sa lalaking yun. Pinaalala ko kay Kuya Brent yung nakita namin na bit-bit nun nung gabing nakatambay ako sa balkonahe. Isang plastic na may tumutulong likido. Hindi lang namin masiguro kung ano ba yung likido na yon. Pero mas lamang na mukhang dugo. Natigilan sila sa pangangantsaw. Tanong ni Jack, hindi raw kaya aswang si Estong? Naalala ko rin nung unang nagbigay ng langis ang lalaki para ipahid sa tiyan ni Via. Yun yung araw na nakita ni Ate Leona yung nakalawit na sinulid mula sa bubungan na kumikiskis sa tiyan ni Via.
Nagkatinginan sila sa sinabi ko. Kinontra naman ako ni Ate Leona. Baka raw nagkataon lang. Nagmagandang loob lang yung tao. Ano naman ang kinalaman ng langis sa pang-aaswang kay Via? Nawala na yung atensyon namin sa panonood kasi napunta na yung usapan namin tungkol kay Estong at sa aswang. Kaming mga lalaki ay naniniwalang inaaswang si Via at posibleng si Estong yon. Silang mga babae naman at mismong si Via ay nagdududa kung si Estong nga ba. Kasi mukha naman daw hindi nun magagawa ang binibintang namin. Kaya nung gabi na nakahiga na ako, ay nag-isip ako ng paraan kung paano mapapatunayan sa kanila na aswang nga si Estong. Malakas kasi talaga yung kutob ko. Dahil nag-iisip pa nga ako, kaya mulat na mulat pa ako nang bigla akong makarinig ng lagabog sa bubungan. Tumingala ako at tumayo. Kinuha ko yung pinatalas na kahoy at inilagay ko sa ibabaw ng mesa ko sa kwarto. Tapos lumabas na ako. Doon agad sa silid ng mga babae ako nakiramdam. Dinikit ko yung tenga ko sa pinto. Nagulat pa ako nung may kamay na dumantay sa balikat ko. Paglingon ko si Kuya Brent pala. Ba't daw gising pa ako at anong ginagawa ko ron? Sinabi ko sa kanya yung narinig ko, kaya pinakikiramdaman ko ngayon ang kwarto ng mga babae. Narinig din daw niya, kaya siya tumayo. Napagkasunduan naming lumabas para makita kung anong meron sa bubong. Pero sabi ko, huwag kami sa harap dumaan. Doon kami dumaan sa kusina. May daan din doon palabas ng bahay. Para hindi namin mabulabog kung sino man ang nasa bubong at mahuli namin sa akto. Wala kaming hagdan, kaya sa puno kami umakyat para masilip ang bubong. Ako ang nauna. Pagsilip ko, hindi nga ako nagkamali ng hinala. May aswang sa bubungan namin. Isang maitim na lalaking nakadapa. Parang palaka yung pagkakadapa niya. Yung itsura niya ay tumutugma sa bulto ni Estong. Pero nang bigla ang humarap sa akin, ay hindi ko naman mabistahan ng muka dahil puno ng bukol. Parang tulad sa paglalarawan ni Via sa nakita niyang nakasilip sa bintana. Nangalog yung mga tuhod ko, kaya hindi ako makasagot kay Kuya Brent nang tanungin ako kung anong nakikita ko. Pilit siyang sumisingit sa akin para makaakyat din siya. Muntik pa nga akong mahulog kasi nataranta ako sa pagbaba sa puno. Hindi ko na alam kung saan ako aapak. Nagsiksikan kami ni Kuya Brent pero nagpumilit pa rin siyang makaakyat para makita ang nakita ko. Iba ang naging reaksyon niya sa reaksyon ko na nanginig lang ako sa takot. Pero siya, sumigaw talaga ng aswang. Kaso yung lugar namin hindi ganun kalalapit ang mga kabahayan dati. Kaya swerte kung may makarinig sa kanya. Sa pagmamadali niyang makababa ng puno, ay naunahan pa niya ako. Tinalon niya. Pagbalik namin sa loob ng bahay, ay nagising na rin pala sila. Sunod-sunod ang tanungan sa amin kung anong nangyari. Kami naman ni Kuya Brent, nagkakandautal sa nakita namin. Kaya parehas nila kaming pinainom ng tubig. Nung umokay na kami, ay tsaka sila naliwanagan. Natakot din sila. Nagkanya-kanya sila ng hawak ng panlaban sa aswang. Parang hindi umiepekto ang asin at mga bawang na sinabit namin. Malakas pa rin ang loob ng aswang na yun. Sabi ni Belen, si Via ang dahilan kung bakit nagpapabalik-balik yung aswang. Dahil nga buntis. Sumang-ayon na rin siya sa amin na baka nga raw si Estong ang aswang. Humingi ng sorry sa amin si Via kung nasisira raw niya ang dapat ay masayang bakasyon namin. Hindi naman namin siya sinisi. Si Jack nga nagbiro pa na ginawa niyang exciting at may thrill ang bakasyon namin. May naisip ako. Tinanong ko si Via kung nasaan na yung bote ng langis na binigay sa kanya ni Estong nung una. Kinuha naman niya sa kwarto at iniabot sa akin. Tinanong nila ako kung ano naman ang gagawin ko ron. Sabi ko, dadalhin ko sa albularyo para malaman kung anong klaseng langis ba yon. Sa tingin ko kasi sa pamamagitan nun,
malalaman namin kung tama ang hinala kong si Estong ang aswang. Kabulto kasi talaga niya yung nakadapa sa bubong. Baka sa tuwing nagsasaaswang siya ay nagkakaroon talaga siya ng mga bukol sa muka, para bang nagpapalit ng anyo. Sa totoo lang ay wala akong kakilalang albularyo. Naglakad-lakad na lang kami ni Jack nung umaga para maghanap. Si Kuya Brent naman at mga babae ay naiwan sa bahay. Nung una akala ko wala talaga kaming makikita. Nakarating na kami sa kabilang barangay, pero hindi naman kami umuwing bigo. May kakilala akong nakasalubong ko sa daan at nakapagturo sa amin kung saan may albularyo. Nung mapuntahan namin ay pinakita ko agad ang langis. Kinuha niya sa akin at isinalin sa puting palanggana. Bumigkas siya ng orasyon. Matapos yun ay nagsindi ng kandila at pinataka ng langis habang nakapikit siya. Pinagpatuloy niya yung pagsambit ng orasyon. Nakakamangha ang kinalabasan ng hugis ng mga patak ng kandila. Isang aswang na may pakpak. Napailing yung albularyo nang makita yun pagdilat niya. Kinumpirma niya sa amin na ang langis ay pag-aari ng isang aswang. Gulat na nagkatinginan kami ni Jack. Tinanong ko kung para saan ang langis na yon. Bakit binigay sa kasama naming buntis? Sabi ng albularyo, ang langis ng aswang ay may layong padulasin ng tiyan at mahanap ang eksaktong lokasyon ng sanggol sa sinapupunan. Pinaaamoy din ng langis sa aswang ang mabangong amoy ng sanggol kahit sa malayong distansya. Kaya kahit saan pa nakapwesto ang buntis ay masusundan siya ng pang-amoy ng aswang. Sa madaling salita, kaya pala binigay ng Estong na yon ng langis kay Via ay hindi para pawiin ang pananakit ng tiyan niya, kundi para sa sariling interes na makuha ang sanggol. Hindi pa agad kami nakaalis dahil marami pang kinuwento yung albularyo tungkol sa mga aswang na nambibiktima ng mga buntis. Pero sa lahat ng sinabi niya, ang tinandaan ko talaga ay kung paano namin siya mapapatay. Kung magagawa raw naming ipainom sa aswang ang langis. Kahit patak lang noon sa inumin niya ay parang lason yun na mabilis nakakalat sa loob ng katawan niya. Ang langis na inorasyonan kanina ng albularyo ay binalik niya sa bote. Mabisang paraan daw ang sinabi niya. Bukod doon, marami pa namang ibang paraan tulad ng pagsaboy ng asin, holy water, buntot pagi at bawang. Pero pinapauna na raw niya sa amin na may mga aswang na hindi takot sa mga nabanggit niyang paraan. Depende pa rin sa uri. Nung makauwi kami ni Jack sa bahay, ay agad naming sinabi sa kanila ang nalaman namin mula sa albularyo. Napaiyak sa takot si Via. Hindi niya alam na nailalagay na pala niya sa panganib ang baby niya. Wala siyang kamalay-malay. Pinag-isipan namin kung paano namin madadali si Estong. Ayon kasi sa albularyo, bukod sa malakas na pang-amoy ay matalas din ang pakiramdam ng isang aswang. Alam niya kung nasa panganib siya, kaya kailangan naming pag-isipang mabuti kung paano namin maihahalo ang langis sa inumin niya at maiinom niya. Habang hindi pa kami nakakabuo ng plano, ay binantayan na lang naming mabuti si Via. Nagpalitan kami sa pagtulog. Kailangan may dalawa sa amin ang manatiling gising para hindi makaporma ang aswang kung babalik man siya sa bubungan at paligid ng bahay. Dapat dalawa ang bantay para hindi antukin kung mag-isa lang. Naging paranoid kami nun. Konting kaluskos ay iniisip agad namin na yun na ang aswang. Isang beses pinuntahan ako ni tatay. Kailangan daw ako sa bukid dahil hindi makakapasok ang isang trabahante. Ako muna yung papalit. Okay lang naman kasi wala naman kaming gala nung araw na yon. Sumama pa nga sa akin si Kuya Brent. Tumulong din siya. Si Jack naman ang naiwang kasama ng 3 babae. Nung pauwi na kami, naglakad lang kami para makatipid sa pamasahe. Biglang may itim na ibong humarang sa daraanan namin kung kailan malapit na kami sa bahay. Sabi ko kay Kuya Brent,
baka aswang ang ibon. Ang laki kasi at ang itim-itim. Sumang-ayon naman siya. Tumatakbo noon sa isip ko na baka si Estong yun. Tinanong ako ni Kuya Brent kung dala ko ba yung langis. Baka pwede naming hulihin ang ibon at sapilitang ipatak na lang yun sa bibig. Malabo ka ako yun. Mabilis ang ibon, lalo na kung aswang nga. Tsaka isa pa, hindi ko rin naman dala yung bote ng langis. Naiwan ko sa bahay. Nagulat pa kami nang biglang may magsalita sa likuran namin. Si Estong. Hindi na raw dapat kami nagpapaabot ng gabi sa daan. Naglipat ang tingin ko sa kanya at sa ibon. Kung nasa likuran namin siya, ibig sabihin ay hindi siya ang itim na ibon. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya ang aswang. Binalik ko sa kanya yung sinabi na bakit siya nasa labas pa. Hindi siya sumagot. Tinignan na naman niya ako ng makahulugang tingin. Gaya nung hindi ko tinanggap yung panibagong langis na binibigay niya kay Via. Inakay na ako ni Kuya Brent. Siguro para maiwasan ang nagbabadyang komosyon. Palayo na kami sa kanya nang bigla kaming matigilan ni Kuya Brent. Narinig kasi namin ang kakaibang pag-ungol ni Estong. Paglingon namin sa kanya ay ibang Estong na ang nakita namin. Yung maraming bukol sa muka. Nataranta na kami. Tumakbo kami papasok sana sa loob ng bahay. Pero naabutan niya ako. Nagpambuno kami. Sinabihan ko si Kuya Brent na kuhanin ng langis. Mabilis naman siyang nakabalik kasama na si Jack. Pinagtulungan nila si Estong gamit ang matatalas na kahoy na ginawa namin. May hawak ding itak si Jack. Sobrang liksi ng kilos ni Estong. Kaya pilit na lang silang humanap ng paraan na maipatak sa bibig ng aswang ang langis. Ako kasi hindi na makagalaw sa dami ng kalmot na inabot ko nang labanan ko yung aswang. Ang hapdi. Nakagat din ako sa braso na pinangsangga ko nung tangkain niyang kagatin ako sa liig. Nung magtagumpay sina Kuya Brent at Jack na mapatakan siya ng langis sa bibig, ay napahawak siya sa liig. Tapos mabilis na nagtatakbo palayo. Dapat dadalhin nila ako sa ospital. Pero sinabi ko sa kanila na doon ako dalhin sa albularyong pinuntahan namin ni Jack. Yun nga ang ginawa nila kinabukasan. Sabi ng albularyo, mabuti at sa kanya ako nagpunta. Dahil alam niya kung paano gumamot ng kalmot at kagat ng aswang. Ang pangyayaring yun ay hindi na namin nagawang ilihim sa mga magulang namin. Pati yung tungkol sa pagbubuntis ni Via. Katakot-takot na sermon ang inabot namin. Dahil nalagay na raw pala kami sa kapahamakan ay hindi pa kami humingi ng tulong sa kanila. Sabi ni tatay, ang may-ari ng bahay na tinirhan ng aswang ay kakilala niya. Matagal na raw nasa ibang bansa at sa pagkakaalam nga niya ay ipapagawa ang bahay para gawing rest house. Sa tingin daw niya ay hindi kilala ng may-ari ang aswang na nanirahan doon. Pasalamat ako at buhay pa ako matapos ang engkwentro namin sa aswang. Nasulit pa namin ang mga natitirang araw ng bakasyon nila. Naging malungkot nga lang nung bumalik na sila sa Maynila. Maraming beses pang nasundan ang bakasyon ng mga pinsan ko. Pero wala si Via dahil nagkabalikan na sila ng ex niya. Pero ayos lang, nakahanap din naman ako ng para sa akin. Si Belen, yung kaibigan din nila. Hindi ko alam na nung mga panahon na in love ako kay Via, palihim pa lang nagkagusto sa akin yung isa sa kanila. Sa ngayon ay meron na kaming 2 anak na mga teenagers na at sa Maynila na nga kami naninirahan. Pero baka bumalik din kami sa Bacolod. Pag nakaipon ako, bala kong iparenovate yung bahay ni Lola na pinamana sa akin ng tatay ko.